Isipin mo, pumirma ka ng isang multi-million peso contract para sa bago mong negosyo. Malaking pera yan, ah. Sobra. Let's say, nagpapatayo ka ng isang malaking resort. Tapos, 6 na buwan ang lumipas. Nagloko yung supplier mo ng mga materyales. Nako, sakit sa ulo niyan. Di ba? At ang unang naiisip nating mga Pilipino kapag may ganitong malaking gusot, yung laging linya sa TV, magkikita tayo sa korte. Oo, yung laging banta ng mga nag-aaway. Pero ang totoo, yung pagpunta sa korte, yun yung pinakamabilis na paraan para patayin yung negosyo mo. Uubusin ka sa gastos, aabutin ng dekada yung kaso, at higit sa lahat. Mababandera sa publiko yung sikreto ng kumpanya? Exactly. Lahat ng problema mo malalaman ng tao. Kaya paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong mas mabilis, mas pribado at mas direktang paraan para maayos ito? Isang paraan kung saan kayo mismo yung pipili ng sarili ninyong huwes, kumbaga. Oh, at yan ang gagawin natin ngayon. Para sa ating malalim na pagsusuri na ginawa talaga para sa iyo na nakikinig, hihimayin natin yung Republic Act No. 876 o yung the Arbitration Law, isang sunod-sunod na paglalakbay mula simula hanggang dulo. At napapanahon yan na kasi kung titingnan natin yung mga source materials natin ngayon tungkol sa dispute resolution at crisis management, malinaw na hindi na talaga practical na umasa palagi sa tradisyonal na husgado para sa mga away negosyo. Totoo. Yung arbitrasyon, parang parallel universe ng justice system natin. May sariling rules, sariling timeline. At idisenyo para protektahan yung pera, oras at relasyon. At para sa iyo na nakikinig, hindi mo kailangang maging abogado para maintindihan ito, ha? Oo, hindi naman ito law school lecture. Diba? Importante lang na malaman mo ito kasi nagpapakita ito ng alternatibong paraan kung paano inaayos ang gulo na pwede mong magamit sa mga kontrata mo. Okay, himayin natin ito. Gusto kong magsimula tayo doon sa mismong first step. Yung pinakaugat ng proseso. Ayun, nagkaaway na nga yung dalawang negosyante, paano ba nila ililipat yung problema nila mula sa kalsada papunta sa isang arbitration room? Kasi hindi naman pwedeng sabihin ko lang na, uy, mag-arbitration na lang tayo tapos okay na yon. Hindi pwede yung laway lang. Ang pinakapundasyon niyan ay kailangan nakasulat. Isang written agreement ng dalawang panig. Nakasulat talaga labat? Oo, mandated by law yan. Kailangan pumirma kayo sa isang dokumento na nagsasabing, imbes na magkorte, isusumitin ninyo yung hidwaan sa arbitrator. Kadalasan, nasa loob la ito ng mother contract nyo as an arbitration clause. Bago pa man magkaroon ng problema. Tama. Pero kung wala doon, pwede rin namang gumawa ng hiwalay na kasunduan after pumutok yung issue basta black and white siya. Wait, bakit kailangang written talaga? Paano kung may verbal agreement kami sa harap ng maraming tao? Kasi kapag pumayag ka sa arbitrasyon, tinatalikuran mo yung constitutional right mo na dumulog sa mga pampublikong korte. Oo nga no, malaking bagay yon. Sobrang laki. Sinasabi mo sa gobyerno na wag na kayong makialam, kami na bahala. Kaya kailangan ng solidong patunay ng batas na voluntaryo mo yung ginawa. Pero teka, may malaking exception doon sa sources natin. Ano yon? Hindi saklaw ng arbitration law ang mga labor disputes. Ibang usapan kapag employer at empleyado. Nakapaloob yon sa Court of Industrial Relations o sa labor tribunals natin. Makes sense. Kasi kapag labor, may malaking power imbalance, di ba? Exactly. Kung ako yung ordinaryong empleyado, tapos pipilitin ako ng giant corporation na mag-sign ng arbitration clause, talo na agad ako doon. Kaya dapat sa gobyerno talaga yon. Tama. Yung analysis mo dyan. Okay, so meron na tayong written agreement. Ang susunod na tanong, sino yung magdedesisyon? Kasi sa korte, random na judge yung ibibigay sa'yo, di ba? Dito, kayo pipili. Parang pagpili lang ito ng referee sa isang championship game sa basketball, pero mas matindi. Mas matindi talaga. So, sino pwede? Paano kung gusto kong piliin yung kaibigan kong engineer, dahil engineer din naman yung kaaway ko, pwede ba yon? Pwede mong piliin yung engineer na kaibigan mo, basta pasok siya sa basic qualifications. Alin yung mga yon? Una, dapat of legal age. Pangalawa, nasa buong pag-enjoy ng civil rights niya. Kumbaga, hindi siya nakakulong.
Pangatlo, marunong bumasa at sumulat. At ang pinaka-crucial, dapat impartial siya o walang kinikilingan. Teka, paano kung yung napiling arbitrator malayong kamag-anak ng kabilang panig? Pwede ba yon? Nakita ko sa text natin, medyo mahigpit ito ah. Mahigpit talaga. Bawal yung may kaugnayan sa dugo o kasal hanggang sa ika-6 na antas. Wait, ika-6? 6 degree? Ang layo na yan ah. Second gosin na yata yan. Bakit ganun kahigpit? Kung magaling naman at expert sa field, bawal pa rin? Lalo na sa mga niche industries na baka magkakamag-anak na lahat? Magandang punto yan, pero ang nakakabigahani dito ay kung gaano pinapahalagahan ng batas yung patas na pagtingin. Kasi isipin mo sa regular na korte, May appeals, di ba? oo, may layer ng appeals. Pag mali si judge, pwede kang umakyat sa Court of Appeals hanggang Supreme Court. Pero sa arbitrasyon, binibigay nyo sa isang tao yung pinal na kapangyarihan. So private justice system talaga siya. Tama. At ang fuel lang ng private justice system ay tiwala. Kapag may mancha ng bias, halimbawa nalaman mong second cousin pala ng kalaban mo yung arbitrator, guguho yung integridad ng buong proseso. Kaya pala bawal din yung may financial interest. Pero paano mong nag-umpisa na yung hearing, napili na natin, tapos in the middle of it, biglang na-realize ni arbitrator, hala, inaanak ko pala sa kasal yung isa sa mga board of directors. Naku, hindi siya pwedeng magkunwari na walang alam. Anong gagawin niya? May duty of disclosure siya. Mandato ng batas na ipaalam niya agad ng nakasulat sa magkabilang partido yung conflict of interest niya. Pwede siyang palitan agad. Wala nang bawian yon. Pwede siyang magstay. Pero kailangan parehong partido ang magsasabi na okay lang, tiwala pa rin kami sa'yo kahit inanak mo siya. Kailangan may waiver. I see. Transparency talaga. Okay, move tayo sa mismong aksyon. May referee na, clear na lahat, araw na ng hearing. Paano ba ito tumatakbo? Parang pelikula ba na nag-iikot-ikot yung mga abogado tapos nagsisigawan? Hindi ganyan. Mas kontrolado ito. Bago mag-umpisa, kailangan mo na manumpa ng mga arbitrator. Take an oath, kumbaga, na didingin nila yung kaso ng tapat. May power ba silang mag-utos? Meron. Pwede silang mag-issue ng sapina para sa mga saksi o dokumento. Tapos, pwede rin silang magsagawa ng ocular inspection. Yung pupunta mismo sa site? Like, kung away sa construction ng building, pupunta sila doon? Oo, pero dapat may abiso sa magkabilang panig. Hindi pwede yung palihim na inspection, ah. Fair play dapat. Speaking of fair play, may napansin akong rule tungkol sa mga abogado. Sabi dito, bawal kang kumuha ng practicing lawyer na magre-representa sa'yo. Maliban na lang kung nagbigay ka ng abiso 5 araw bago ang pagdinig. The 5-day rule? Oh, wait, seryoso ba to? Hindi ba right ko as a citizen na magsama ng abogado anytime? Bakit bawal kung walang 5 days notice? Sa regular court, right mo yan. Pero nag-opt out kayo sa regular court, di ba? Kaya may ganitong rule para may iwasan yung ambush tactics. Ambush tactics? Paano yun? Isipin mo, ikaw yung small-time contractor. Ang kalaban mo, malaking developer. Nag-agree kayo sa simpleng arbitration para tipid. Dala mo lang mga resibo mo. Tapos sa araw ng hearing, papasok yung kalaban mo na may 5 sikat na abogado. Ay grabe, manginginig ako noon. Wala akong panama sa cross-examination nila. Diba? Nawala yung balance of power. Kaya nilagay ng batas yung 5-day notice. Kung magdadala ka ng legal firepower, sabihan mo yung kabila 5 araw bago para makapaghanda rin sila ng abogado nila. That is actually brilliant. Protection siya. Pero teka, paano kung biglang hindi sumupot yung kabilang panig? Titigil ba ang buong proseso na parang na-ghost ka sa date? Hindi. Hindi titigil ang ikot ng mundo nila dahil lang nag-ghost ka. So, tuloy pa rin. Pwedeng magpatuloy ang pagdinig kahit wala sila. Ang tawag dyan, proceeding in default. Basta nabigyan sila ng tamang abiso kung kailan at saan yung hearing, tuloy ang kaso. Nice! So automatic win na ako. Forfeit sa basketball, kumbaga. Hindi ganun kadali. Hindi porket absent sila, panalo ka na. Kailangan mo pa ring ilatag lahat ng ebidensya mo sa arbitrator. So hindi siya default win. Hindi
Hindi pwedeng ibase nung arbitrator yung desisyon niya sa pag-absent lang ng alaban. Tulad nung sabi mo, sa basketball, wala ngang bantay pero kailangan mo pa ring i-shoot yung bola para makascore, di ba? Got it. Burden of proof is still on me. Okay, fast forward tayo. Tapos na yung mga hearing, dito na magiging sobrang kawili-wili ang lahat. Yung paggawa ng desisyon o yung award, may nakita kong timeline dito. Sabi sa batas, dapat ilabas yung written award sa loob ng 30 days pagkatapos isara yung pagdinig. Yes, 30 days. Teka, 30 days? Ang ikli nun lalo na kung yung corporate documents ay libu-libong pahina. Hindi ba yan nakaka-invita ng sloppy work? Sa unang tingin, mukhang mabilis talaga. Lalo na sanay tayo sa korte na inaabot ng ilang taon. Pero dito pumapasok yung pinaka-value ng arbitrasyon. Efficiency. Paanong mas efficient? Sa korte kasi, yung judge, may daan-daang kaso sa docket niya. Criminal, civil, lahat. Pero ang arbitrator, madalas, isang kaso lang yung focus niya. Binabayaran sila strictly for this. Tama. Kaya inaasahan ng batas na kaya nilang matapos yung pagsusuri at magsulat sa loob ng 30 araw. Pag lumampas doon na walang consent ng parties, pwedeng mawalang bisa yung award. Okay, that makes a lot of sense. Pero may isang rule dito sa text natin na medyo weird para sa akin. Bawal daw mag-act as mediator yung arbitrator sa kalagitnaan ng proseso. Oo, strict prohibition yan. Pero bakit? Isipin mo, nando na kayo sa kwarto, nakikita ng arbitrator na pwede namang pag-ayusin na lang yung dalawa sa isang compromise. Bawal siyang makialam bilang peacemaker. Guys, 50-50 na lang tayo, ganyan. Kung iuugnay natin ito sa mas malaking larawan ng dispute resolution, magkaiba kasi yung sombrero ng mediator at arbitrator. Ano bang difference? Yung mediator, tagapag-ugnay siya. Tinutulungan lang kayong mag-usap pero wala siyang power na mag-decide. Yung arbitrator, nandun siya para humusga based sa ebidensya at batas. Bakit hindi pwedeng pagsamahin? Tutal andun na siya eh. Kasi masisira yung objectivity niya. Isipin mo, nag-suggest yung arbitrator na, sige, mag-settle na kayo ng 1 million. Alam mong ikaw yung tama, kaya tumanggi ka. Okay. Anong mararamdaman mo the rest of the hearing? Baka isipin mo, nako, pag-iinitan ako nito kasi hindi ako pumayag sa suggestion niya. Nawala na yung tiwala mo sa pagiging impartial niya. Oo nga no. Very smart. Pag naging peacemaker siya, parang nagtitake side siya, unintentionally. Pero paano kung kaming dalawang partido mismo yung nakapag-usap at nagkaayos sa labas? Pwede ba yun? Pwedeng-pwede. In fact, hinihikayat yan. Kung nagkataayos kayo privately, pwede niyong sabihin sa arbitrator na, Sir, settled na kami. Pwede bang isama itong settlement namin sa formal na award para maging official na dokumento siya? Okay. So it has teeth. Alin nagdadala sa akin sa next stage natin? Kasi akala ko ba kaya tayo nag-arbitration para umiwas sa korte? Pero sabi sa post-award proceedings, special proceeding daw siya at pupunta pa rin ng korte. Bakit tayo babalik doon? Hindi tayo babalik para maglitis ulit. Kailangan mo ng korte kasi yung arbitrator private citizen lang siya, di ba? Wala siyang pulis na pwedeng utusan para pilitin yung natalo na magbayad. Wala siyang enforcement power? Wala. Kaya sa loob ng 1 buwan, pwede kang pumunta sa korte para hingin yung order na kumpirmahin yung award. Pag nakumpirma yon, magiging formal na court judgment na siya na pwedeng ipatupad. Tika, paano kung ako yung natalo? Tapos na-realize ko, mali yung interpretation ng arbitrator sa batas. Nadaya ako ng logic niya. Pwede ko bang sabihin sa judge na, Your Honor, i-vacate o ibasura natin yung award kasi mali siya? Hindi. Yan ang malaking misconception dyan. Hindi uupuan ng judge kung sino ang tama o mali sa ebidensya. Babalikan natin yung point kanina, ginusto mo yan. Ikaw pumili ng arbitrator. So no takebacks? Wala. May napaka-specificong grounds lang para ibasura yung award ng korte. Ano-ano yun? Kung napatunayan mong may korupsyon o pandaraya. Halimbawa, sinuhulan ng kabila yung arbitrator o kaya may evident partiality, yung malinaw na pagkiling. Pwede rin lumampas sa power, di ba? Oo, pag nag-exceed siya sa authority niya. Kunwari, kalsada lang yung issue, tapos nag-decide siya pati sa building na wala naman sa kontrata nyo.
Yun lang, yung mga valid reasons para ibasura. Paano kung clerical error, nanalo ako ng 1 million pesos, napagod yung arbitrator mag-type, naging 100,000 pesos na lang yung nakasulat. Ibabakate ba ng judge buong kaso dahil dun? Hindi naman kailangan sunugin yung buong bahay dahil sa sirang bintana, di ba? Oo nga. May tinatawag tayong modification or correction of award. Pwedeng baguhin ng korte yung malinaw na maling calculation o maling pangalan. Ayusin lang yung typo. At kung umabot man sa apela sa mas mataas na korte, questions of law na lang ang pwede. So, final and binding talaga yung pagtingin sa facts? Grabe. May isa pa pala akong naisip. Paano kung bago magsimula yung mismong hearing, biglang namatay yung isang partido? Patay talaga. Oo, na heart attack yung contractor ko. Patay na rin ba yung proseso? Parang canceled na yung arbitration. Partido, hahalili yung executor o administrador ng kanyang yaman or estate. Wait, talaga ba? Susundan ako ng kontrata hanggang sa hukay? Literal. Yung naiwan niyang ari-arian ng mananagot para sa kanya. Wow. Okay, na-trace na natin from start to finish. Mula sa kasunduan, sa pagpili, yung kawalan ng bias, yung hearing na bawal maambus ng abogado, hanggang sa 30 days na decision at kung paano siya ini-enforce ng korte. Ngayon, gusto kong ilipat yung usapan natin Saan tayo pupunta? sa pinakapuso nito. Kaya, ano bang ibig sabihin nito para sa atin? Bakit ba mas maganda itong sistema na to? Maganda yan. Kasi, kung titignan natin yung dulo ng material natin, may discussion doon sa dalawang konsepto ng justice, retributive justice at restorative justice. Oo, nabasa ko to. Yung retributive, ito ba yung base sa lex talionis, mata sa mata, ngipin sa ngipin? Tama, yung retributive justice, nakatuon palagi sa nakaraan. Ang tanong dyan anong batas ang nalabag at sino ang dapat parusahan? Dito sa atin, tinuturong yung krimen bilang kasalanan sa estado. Kaya yung estado yung nagpaparusa. Oo, puno ng puot yon. Adversarial system, kumbaga. May mananalo, may madudurog. At yun ang iniiwasan sa negosyo. Kasi kung supplier ko siya, hindi ko naman gustong wasakin kumpanya niya, di ba? Gusto ko lang yung pera ko para next year tuloy pa rin kami mag-business. Kaya dito papasok yung alternatibo, yung restorative justice. Imbes na nakatingin sa nakaraan, nakatuon ito sa kinabukasan. Ang tinatanong dito, ano yung pinsalang nagawa at ano yung kailangang gawin para maayos yung pinsalang iyon? Nakabase sa pag-usap. Pagpapatawad, pag-uusap, at komunidad. Kaya pala connected siya sa arbitrasyon. Kasi yung spirit ng arbitration, kahit na isa siyang legal na proseso, may pagka-restorative siya eh. Paano mo nasabi? Kasi, pinipili ng dalawang panig na ayusin yung busot nila ng pribado. Imbes na dumaan sa matinding banggaan ng tradisyonal na korte, nire-repair nila yung issue. So after bayaran yung award, pwede pa silang magkamay at magtulungan ulit. You hit the nail on the head. Yan ang puso ng arbitration law. Binibigyan ng espasyo yung mga tao na ayusin ang gusot na may dignidad. Hindi kailangang mawasak yung reputasyon nyo sa publiko. Ang ganda nun, nakakatuwang isipin na kahit sa mundo ng pagninegasyo na madalas nating iniisip na ruthless at puro pera-pera lang, may mekanismo pala na nagpipreserve ng relasyon. Meron talaga kung alam mo lang gamitin. Kaya maraming salamat sa iyo ang ating tagapakinig sa pagsama sa malalim na pagsusuring ito sa mundo ng arbitration law at mga konsepto ng katarungan. Sana na-gets ninyo kung bakit mahalaga ito. At bago tayo magtapos, nagbubukas ito ng isang mahalagang tanong. Ano yun? Kung ang mismong batas ay nagbibigay ng mas mabilis at pribadong daan para sa mga negosyo na ayusin ang gusot nila sa pamamagitan ng arbitrasyon at restorative justice, paano kaya magbabago ang ating lipunan kung ang mga simpleng hidwaan sa ating mga komunidad ay hindi na pinapaabot sa pulis o barangay? Imbes na maghanap ng mapaparusahan. Oo, paano kung idinadaan na lang din natin sa parehong prinsipyo ng pag-aayos kesa sa pagpaparusa? Isang bagay na magandang pag-isipan habang hinaharap mo ang iyong araw. Ganda nun. Maraming salamat ulit at hanggang sa muli.